Ang kanyang health ay halos nasa 55,000 at nagpapasalamat siya sa kanyang mga equipment at title effects. Mataas talaga ito kahit sa lahat ng mga player sa laro na ito. Ito ay nasa 6,000 at mas mataas kaysa kay Vantners. Sigurado, ang kanyang kasanayan ay sapat na para maubos ang lahat ng kanyang health sa isang pag-atake. Sa kabila ng may Holy Light Armor siya, nabawasan pa rin ng 50% ang pinsala mula sa magic. Malakas talaga, pero pinatay niya na naman siya, Elfen Stone. Anak siya ng nanay at tatay niya, sinasabi ni Jishuka na sa kalagayan nila, basically confirmed na tina-target niya ang pinakamalakas na member ng party tuwing 24 na oras. Sinasabi ni Faker na salamat sa Diyos, ibig sabihin, lahat ay makakasurvive at nagpapasalamat siya sa kanyang immortal skill. Sinasabi ni Grid na alam niya ba na nilikha ang larong na ito, para maramdaman ang lahat ng 5 sense para masaktan at maramdaman ang sakit gaya ng sa totoong buhay, di ba? Well, kahit gaano kasama ito, dapat niyang tigasan ang kanyang ngipin at maabot ang level 300 sa mabilis na paraan na kaya niya. Pumunta na sila sa susunod na building, sinasabi ni Pixord na speaking of Elfen Stone, hindi pa siya nagpapakita ng reaksyon sa iyo. Sinasabi ni Grid na baka bobo talaga siya, sinasabi ni Elfen Stone na sigurado siyang na napakalalim na ng takot na nararamdaman nila, siguro naghahangad na sila ng mabilis na kamatayan. Ngunit hindi siya magbibigay ng awa sa kanila, sapagkat nilusob nila ang kanyang lungsod nang walang takot sa kanilang mga puso. Napakasarap. Isipin ng mga taong nanginginig sa takot. Magkakaroon din siya ng mahimbing na tulog ngayon, sa SA Group. Kapalit ng kanilang hindi kapani-paniwalang lakas, ang mga vampire ay may curse of idleness na ibinato sa kanila na nagiging sanhi ng kanilang pagtulog sa average na 20 oras sa isang araw. Ang isang Earl Grade Pureblood vampire na tulad ni Elfen Stone ay kailangang matulog ng 23 oras. Ashley Tosin, leader of Satisfy's 8th Development Team, ang ama ng mga vampire. Isa sa 33 scientist na nag-code sa Satisfy system, pati na rin sa paggawa ng world building para sa mga vampire. Sinasabi ni Ashley na nakakode ang ika-13 na lungsod upang mapatay si Elfen Stone, ang pinakamalakas na vampire sa mga infiltrator, bawat 24 na oras sa kabuuang 7 beses. Ito ay dahilan sa mga infiltrator na nangangamba sa takot bago matalo. Ang Vampire City na ito ay nabuo para maging pinakamahirap sa 15 na mabuhay, pero hindi siya makapaniwala na ang immortal skill ay ganap na na-neutral ang threat na yan. Pero in the first place, ang weird enough na si Grid ang pinakamalakas na tao sa party niya. Normally, sa klase ng pagma successor, dapat ay bababa ang kanilang stat growth at labis na combat sa sandaling mag-forge sila ng kanilang 5th legendary item. Ngunit dahil sa kanyang sobrang malas, sa paggawa ng mga legendary grade item ay nagtatagal ito sa kanya, ang kanyang pangunahing stats growth na hindi kapani-paniwalang halaga. Kaya pala bakit ganyan ang interes sa kanya ni President Lim at Director Yoon, kay Grid. Sa ganitong nonsensical luck, baka maging totoong na makolekta niya ang lahat ng piraso. Ikatlong araw ng raid, pang-5 na building, sinasabi ng vampire na gaano kalakas ang loob ng isang katulad niyang tao na mapigilan ang kanyang mga pag-atake gamit lamang ang kaluban ng isang blade. Tumpak nilang babaliin ng isang pandekorasyon na blade na ganyan. Ginamit ni Pixord ang unsheath, sumisigaw ang mga vampira sa mga natatanggap nilang pinsala at sinasabi nila na puksain sila. Dumating si Grid para tapusin na ang mga vampira. Ang ika-5 building ay na-clear na, nagpapasalamat si Heroy dahil mabilis natapos ang ika-5 building nang dahil sa kanya Mr. Pixord. At sinasabi nito na Mr. Pixord, ang kanyang klase ay tinatawag na Hidden Blade, at ang kanyang strength at speed ay maihahambing sa kanyang Panginoon. Sinasabi ni Pixord na binubola niya naman siya. May malaki kahinaan ang kanyang mga kasanayan, kahit kailangan niyang gamitin ang unsheath sa bawat oras, kaya may matagal na paghihintay sa pagitan ng mga pag-atake. Sa isip-isip ni Pixord na nagpapasalamat siya sa vampire ring na pinapabayaan siya manatili sa lahat ng paligid sa ikatlong building, nadagdagan ang kanyang kakayahan. Maaasahan talaga sila mga kasama, gaya ng inaasahan niya, ang guild merge ang pinakamagandang desisyon na nagawa niya. Sa isip-isip ni Grid na sa rate na ito, magagawa niyang makuha ang level 299 sa susunod na building. Pagkatapos niyang maabot ang third advancement niya, pupuntahan niya na yung bastos na lamok na sumisipsip ng dugo. Tapos na ang cooldown time ng iyong title skill na One Who Became a Legend. Ginamit ulit ni Elfen Stone ang kanyang skill na Extreme Blood Transfusion,
at si Greed ulit ang kanyang tinarget. Nag-alala naman dito si Roy at sumisigaw ito para sa kanyang Panginoon. Nawala ulit si Elphinstone at sinasabi nito na bibisitahin niya ulit silang lahat sa lalong madaling panahon. Napapamura naman dito si Pan at sinasabi nito na nawala ulit siya at si Greed na naman ang kanyang tinarget. Hindi madaling namamatay ang mga naging legends, dahil umabot na ang iyong health sa mga critical na level, lahat ng mga pag-atake ay resisted ng 5 segundo. Sinasabi ni Greed na ilan na ba sa mga mamahaling potion na ito ang naubos niya. Sinasabi ni Faker na hindi pa rin niya ito napatay. Sa rate na ito, hindi magiging problema ang level 300. Magandang balita ito para sa kanila, pwede niyang patayin silang lahat ng sabay-sabay kung ito ay mapapansin niya. Tumatawa at sinasabi ni Vantner na kasalanan niya ito dahil sa pagiging tanga. Ito ay smooth sailing para kay Greed upang maabot ang level 300 mula dito sa labas. Pero hindi nila inaakala na hindi lubos na tanga si Elphinstone. Sa isip-isip ni Elphinstone na mukhang fishy, parang hindi nababawasan ang kanilang mga bilang. Para sa kanya, ang pagpatay sa kanila ay walang higit pa sa isang napakaikling pinagmumula ng entertainment pagkatapos ng pagtulog ng 23 oras. Sa isip-isip ni Elphinstone na walang insect na nakakasurvive sa extreme blood transfusion. Walang mga predator na natatandaan ng eksakto kung gaano karaming ang mga langgam ang kanilang natapakan, kung tutuusin. Tapos na ang oras ng pag-activation ng Experience Buff Potion. Nilabas ni Greed ang kanyang mga gamit sa pag-repair. Sa isip-isip ni Greed na tapos na, malayo pa para umabot hanggang sa level 300. Sinasabi ni Roy na maging kalmado, kanyang Panginoon. Huwag siyang masyadong mag-alala, susuportahan at babantayan nila ang kanyang likod hanggang sa wakas. Nagpapasalamat naman si Greed kay Roy at sinasabi nito na ayusin nila ang kanilang mga equipment sa ngayon at bago sila bumalik sa labanan. Sa isip-isip ni Greed na huwag mainip, walang problema basta hindi mapapansin ng vampira na yun, hanggang sa dulo. May bagong sense of purpose, umabot na si Greed sa level 299 sa ika-6 na building. At pagkatapos niyang tapusin ang 7th building, isasara na niya ang 4 na araw sa inaakala niyang magandang note kung kailan. Sa isip-isip ni Greed na alam niyang kailangan niya ng 4 na beses na experience para makuha ang level 300 mula sa 299, kaya inihanda niya ang sarili niya. Pero kailangan nilang salakayin ang 3 pang gusali sa ganitong rate. Lumitaw na ang may-ari ng 13th City, ang Vampire Earl Elphinstone. Sinasabi ni Greed na ika-4 na beses na ba ngayon? Sige lang. Patayin niya lang siya, sa isip-isip ni Greed na wala siyang reaction. Sinasabi ni Earl Elphinstone na ikaw, yung nasa gitna. Bakit buhay pa siya? Nakaramdam na sila ng takot at napapamura sila na baka napansin niya na. Sinasabi ni Earl Elphinstone na hindi mawala ang malansang pakiramdam niya, kaya sinubukan niyang mag-focus sa kanyang amoy. Mahirap subukang pag-iba-ibahin ang mga miyembro ng kanilang mas mababang uri ng gamit at itsura. Siya ay biktima ng sapat na mataas na kalidad upang matiis ang extreme blood transfusion. Muntik niya ng mamis ang piging ng isang delicacy. Gumamit si Elphinstone ng cold blood, hinarangan naman agad ito ni Vantner at ginamit niya ang Guardian Power. Nag-alala naman si Greed kay Vantner at sinasabi ni Vantner na ang kanyang insurance ay lumipad palayo sa isang atake lang. Sa isip-isip ni Greed na ito ay masama, hindi pa siya umabot ng level 300. Kung hindi sila makakaisip ng paraan para mapababa ang kanyang lakas kahit papaano, baka tuluyan na silang mapuksa dito sa ngayon. Ginamit na ni Roy ang kanyang skill at sinasabi nito na siya ay mabagal na uod. Ipinanganak siya ng mga magulang niya at mga ninuno niya sa mga imburnal habang umiinom ng imburnal na tubig. Nagpapasalamat si Greed dahil hindi na-sealed ang skill na yan. Kung na-sealed siya ng skill ni Roy, bababa ang kanyang kakayahan. Ito ang pinakamagandang bagay na maaaring subukan ng grupo ni Greed, ngunit ito ay tiyak na mabibigo. Para sa magulang at angka ng purong vampira, ang vampire progenitor Berie, isang Diyos na parang nilalang, siya ang nagbigay ng immortality sa kanila. Sinasabi ni Earl Elphinstone na ito ang pangalawang pagkakataon sa kanyang 300 taon ng pamumuhay na naramdaman niya ang ganitong pagkagalit. Hindi siya isang uri ng vampira na ginagawang magulo ang kanyang pagkain bago niya ito ubusin, ngunit para sa kanilang mga mababang tao na hindi alam ang kanilang lugar. Ang cheap na sugal ay nagbunga ng kakilakilabot na kahihinatnan. Sinasabi ni Earl Elphinstone na pipirasuhin-pirasuhin niya siya hanggang sa wala na siyang mahiwa.
Gumawa si Earl Elphinstone ng isang blood field, at nilagyan niya ito ng maraming dugo ang paligid. Ang epekto ng blood field ay nagpapakulo ng iyong dugo. Lahat ng healing effects ay nabawasan ng 80%, edi-drain ni Elphinstone ang 153 health mula sa iyo bawat segundo. Sinasabi ni Jishuka na ano ang nangyayari, umalis na sila dito. Sa isip-isip ni Grid na ayos lang siya pero nanganganib yung iba. Jishuka, Faker at Zednas lalo na, sa karamihan, ang kanilang kalusugan ay nasa unang bahagi ng 30,000. Mawawala sa kanila ang hindi bababa sa kalahati ng kanilang kalusugan sa loob lamang ng 2 minuto, at higit pa dyan, ang paglalarawan ay nagsasabing ng drain, ibig sabihin, marirecover ni Elphinstone ang 1,400 na health bawat segundo. Ang daya, sinasabi ni Earl Elphinstone na huwag nilang isipin na tumakas, hindi ito nagkakahalaga ng pagsubok, gumamit si Elphinstone ng Blood Requiem. Naka-deals ng hindi bababa sa 10,000 guaranteed damage sa lahat ng kalaban sa loob ng lugar ng blood field. Sinasabi ni Rigas na hindi sila tatagal, kailangan nilang lampasan ito ng potion sa pagbawi ng health sa ngayon. Sinasabi ni Pixord na ang heal reduction effect ay pinipigilan ang kanyang pagpapagaling ng tama. Sa isip-isip ni Grid na kailangan niya munang mahigop ni Noe ang kanyang mga stats. Pagkatapos ay magkaroon ng bahagyang kopyahin ni Randy ang mga kasanayan ni Elphinstone. Ito ay magtataas sa kanila ng mga pagkakataon na manalo, kaya maaari silang manalo kahit papaano. Tinawag na ni Grid si Noe at Randy, sinasabi ni Noe na hindi niya kayang lamunin ng isang pureblood vampire, kung gagawin niya, mahahawa siya ng Curse of Blood. Sinasabi ni Randy na hindi niya kaya makopya ang target. Sorry, Grid, nagtataka at sa isip-isip ni Grid hindi kaya ni Randy kopyahin. Pero kaya niya kopyahin si Pagma, hindi sa lakas nila ang problema. Sa limitasyon ng kanilang species, ito ay isang batas na di nila madaig. Kumpara sa Doppelganger, ang pureblood vampire species ay mas mataas na rank. Ito ay isang bagay na maaaring hindi mapansin, sinasabi ni Earl Elphinstone na oras na para punuin ang kanyang tiyan. Nilabas na ni Elphinstone ang kanyang sword at tinawag niya itong Iarot. Nagulat si Grid at sa isip-isip nito na ang blade na yun. Masasabi niya sa isang sulyap na hindi ito pangkaraniwang craftsmanship. Ito ay isang piraso na maaari pang karibal ng mga bagay na gawa mismo ng Pagma. Saan ito gawa? Parang wala sa mundong ito, pero parang nakita niya na yan kamakailan. Naalala niya yung piece item na yun, ang kulay, ang komposisyon. Lahat ng ito ay magkatulad, teka lang, hindi ito ang panahon para pag-isipan yan. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na ang lahat ay mag-ingat. Paparating na siya, ginamit ni Pixord ang Unsheath Gather. Hindi niya pa napakawala ng atake niya, mabilis at naunahan na agad ito ni Elphinstone. Nagtataka at sinasabi ni Pixord na tama dapat ang prediction niya. Huwag niyang sabihin na isa yan sa blade ng Ego Swords. Ang mga bagay na yun ay may sariling kamalayan at maaaring sabihin sa kanilang mga may-ari ang pinakamagandang rutang dadaanan ng kanilang blade. Sinasabi ni Earl Elphinstone na huwag siyang makialam sa paraan ni Iarot, siya na hamak na tao. Puputulin niya ito pira-piraso para sa isang ito, bilang artistikong hanggat kaya niya upang magtakda ng isang halimbawa. Nakaramdam ng takot si Heroy para kay Pixord at sinisigaw niya ang pangalang nito. Umatake na din si Pan at ginamit niya ang Mock Spear. Naiwasan ni Elphinstone ang atake ni Pan at nag-counter-attack ito. Sinasabi ni Pan na buong-buo niyang iniwasan ang atake niya sa pamamagitan ng pagpapalit lamang ng bahagi ng kanyang katawan gamit ang smoke transformation. Paano niya papatayin ang vampirang ito? Sinasabi ni Jishuka na dapat may paraan. Dalubhasa siya sa sneak attacks, kung gagawa sila ng head-to-head fight, isang opening ang magbubukas. Sinasabi ni Rigas na ilalagay niya ang buhay niya sa laban na ito. Sa isip-isip ni Grid na naiintindihan niya na ang frontal assault lang ang option, pero delikado yan. Sobrang lakas niya para gumana sa kanya yun, mas malakas siya kaysa kay Pixord sa vampira na yan, pero nilabanan niya. Sabay-sabay na nilang inatake si Elphinstone at binuhos nila ang mga kanika nilang mga skill. Umatake na din si Grid at ginamit niya ang pagma sword dance at kill. Pero may kahinaan ng vampira na yan sa form ng Firestone. Pero wala siyang nakikitang ganyan sa kanya, at kahit ang pinakamalakas na pag-atake nilang lahat na pinagsama ay hindi nakakarating sa kanya, siya ang pinakamalakas na boss na nakalaban nila so far,
Sinasabi ni Earl Elphinstone na itigil niya na ang kanilang pangungulit. Gusto niyang iwanan ang pinakamahusay na delicacy para sa huling. Nakaramdam ng takot si Greed at sinasabi nito na kahit papaano kasing lakas siya ni Helgao, wala na silang magagawa.